Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O dito tayo mga kabunyog, sibakan sa gabinete ni PBBM. Lumalabas ang balita na magkakaroon ng malakihang revamp sa gabinete ni PBBM ngayong mga linggong ito. Itong mga susunod na araw. Kakaroon naman ng sibakan. Ilan sa mga malalaking mga miyembro ng gabinete, mga matagal ng miyembro ng gabinete, ang di umano'y sisibakin. Iba-ibang rason. Ang mga lumalabas na pangalan, si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. O yan. Na lumalabas ang pangalan niya na posibleng masibak. Bakit? Hindi dahil sa anomalya, kundi yung incompetence. Kasi ang Pilipinas ngayon, bagsak sa tourism. Mas marami pa ang tourist arrivals ng Vietnam, ng Cambodia, ng Thailand, ng Malaysia, Indonesia. Ang Pilipinas sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yun? Ang layo, nasa baba na. Talo pa tayo ng Cambodia sa Vietnam. Kaya medyo lumalakas ang panawagan na sibakin na itong si Cristina Frasco. Kaya lang siyempre, ang consideration ni PBBM dyan, ni Marcos, yung Garcia, saka Frasco. Alam naman natin ang Cebu. Kahit natalo na si Gwen Garcia sa pagka-gobernador, malakas pa rin ang makinarya ng Garcia sa Cebu. At yung asawa nito ni Cristina Frasco ay si Duke Frasco, yung congressman ng isang distrito dyan. Political dynasty rin yan. Yung liluan, kanila yan. Itong si Duke Frasco. Kaya lang, kalaban na kasi ito nila Martin Romualdez itong mga Garcia at Frasco Saka marami ng kontrobersya itong si Frasco, si Cristina. Naalala nyo yung controversial na panawagan ng slogan ng Department of Tourism? Napakasimple tapos ang mahal ng bayad. Ang isa pang kontrobersya diyan yung ginawa nila Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga. Ang laki ng budget tapos yung palang mga pictures na yon ni kinopya lang sa ibang mga sa ibang sources. Yun, napahiya doon. Kaya nga nasibak si Paul Soriano 'di ba? Wala na ngayon. Kahit ninong si Marcos doon sa kasal. Ngayon, ang bago na naman na issue dito kay Cristina Frasco, may mga may promotion na may kinuhang mga magagaling na mga photographers. Nagpicture photoshoot sila ng iba't ibang mga magagandang tourist destinations ng iba't ibang regions, probinsya, syudad sa Pilipinas. Tapos, yung isang magazine, ang nakalagay dun sa naka-feature doon si Cristina Frasco, kaya nagre-react yung mga photographers, Ang dami naming kinuhang pictures, ang magiging lang pala, ang ipopromote lang pala ng Department of Tourism si Cristina Frasco. Ano ba yan? Ang paliwanag naman ni Cristina Frasco, hindi naman yun. Private naman tong magazine na to, hindi naman to bayad. Anyway, yan yung issue dyan kay Cristina Frasco. Kaya sa mga balibalita ngayon na sisibakin, isa na ito, sigurado na ito di umano si Cristina Frasco. Pero ang pinakasigurado talaga, masiguradong sisibakin, itong si Department of Health Secretary Herbosa. Ito matindi to. Corruption ang issue dito. Corruption. Yung Alliance of Health Workers, nirereklamo ito kasi may radio program siya. Yung isa pa na sino ba yun? Marasigan ba yun? Mayroon silang radio program. 98 million ang budget. Ay, ang tindi. Ang tindi. 98 million. Hindi sang-ayon ng Alliance of Health Workers sa pagkakaroon ng DOH ng radio program na ginastusan ng 98 billion pesos. Sa programang ito'y pinalalabas ang mga proyekto at mga nagagawa ng DOH sa pangangasiwa ni Secretary Ted Herbosa.
Ayon sa alyansa, mas marami pa ang kailangang asikasuhin ng Health Department, gaya ng mga hindi maayos na sitwasyon ng mga pampublikong ospital at ang kalagayan ng mga health worker kung saan marami pa rin sa kanila ay contractual ang estado. Contractualization. Yan, matagal na po namin pinipili sa gobyerno. Kung parehas po ang tumatrabaho sa loob ng ospital. So, wala pong asiguruhan ng kalaminan sa amin na magkakaroon kami ng permanent position sa gobyerno. Marami pa rin sa kanila ang hindi pa naisasaayos ang salary grade level. Hindi umano sasapat ang sweldo dahil patuloy naman ang pagtaas ng mga bilihin ngayon. Ilang beses na po kami nagsulat sa kanya, nakatugad na po kami, pero hindi na po yung na-report. Kaya wala na po yun. Tapos malalaman namin, nagsagulo pala siyang network. Or tayo na kumara sa amin. Pero may network siya, nagagastaan niya ng gano'ng kalaki. At wala naman siya kakastusin kapag pumatap siya sa amin. Nagsampa na ng criminal at administrative complaints ang iba pang good governance watchdogs laban kay Secretary Herbosa kasama si ASEC Albert Domingo at Health Promotion Director Tina Marasigan dahil umano ito sa conflict of interest, self-promotion at graft. Inaward kasi ng DOH ang 98 million pesos sa isang media entity na sila mismo ang anchors ng kanilang programa. Pero ayon kay Herbosa, lahat umano ng kanilang ginagawa ay compliance sa government rules and regulations. Pero naninindigan ang ilang complainant na ang Public Information Initiative ng DOH ay nagagamit bilang self-promotion at ito umano ay betrayal sa integridad ng public service. Kaya nirereklamo sila ng Alliance of Health Workers. Grabe ang pagtitipid sa kanila ng mga health workers, tapos ito, ang budget sa radio program 98 million pesos. Wow. Kaya saka marami pa itong mga issue itong kay itong si Herbosa. Kaya sa nakikita ngayon napipintong sibakan, isa ito na nangunguna itong si Herbosa, pumapangalawa itong si Cristina Frasco. O yan. Kaya ito manong sibakan na ito, itong dalawa ang nababanggit. May iba pa pero ang sigurado itong dalawa. Anyway, tama lang naman yan. Kailangan talaga ni PBBM sibakin niya na yung mga nakikita niyang dapat sibakin. Kasi kailangan yung mga non-performing, yung mga underperforming na mga gabinete niya, palitan niya na kasi kailangan niya nang magpakita ng accomplishments ang administrasyon. Ilang taon na lang siya. Bilang na lang halos. Ilang na lang yan. Kung ang kanyang mga gabinete ay naging non-performing or underperforming o kaya malperforming, problema niya talaga yan. Kaya tama lang itong panawagan na masibak na itong dalawang ito at ang iba pang pwede na dyan. Actually, dapat niyang sibakin dyan si Recto. Executive Secretary mismo. Grabe ang atraso niya ni Recto sa mamamayang Pilipino noong pang panahon, yung Mr. Vatman yan siya yung ama ng VAT, value added tax. Tapos yung sa PhilHealth, yung transfer yung 60 billion na dineklara ng Supreme Court na unconstitutional, illegal. Siya rin yun, siya rin ang promotor nun, siya ang finance secretary nun. At saka itong mga 2025 budget, siya yan. Kaya si Mr. Vilma Santos, si Ralph Recto, dapat kasama na sana yan sa sisibakin. Kaya lang, malapit masyado yan sa presidente. Malakas masyado yan. Si Ralph Recto. Mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.